Magandang gabi mga kababayan. Ngayon ay Tuesday, October 28, 2025. Narito ang pinakahuling ulat sa lagay ng panahon, hatid ng inyong independent weather forecaster, batay sa opisyal na ulat mula sa Pag-asa. Tuluyan na pong nalusaw ang low pressure area na ating minomonitor nitong mga nakaraang araw. Ayon sa Pag-asa, ito ay nag-dissipate kaninang 8 o'clock in the morning at sa ngayon, wala na itong direktang epekto sa alinmang bahagi ng ating bansa. May circulation na namataan malapit sa Vietnam, ngunit ito rin ay walang epekto sa ating kalupaan. Sa kasalukuyan, 3 weather systems ang nakakaapekto sa Pilipinas. Una, ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ, pangalawa, ang Northeast Monsoon o Amihan, at pangatlo, ang localized thunderstorms na bumubuo tuwing hapon at gabi. Ang ITCZ ang siyang pangunahing nakakaapekto ngayon sa malaking bahagi ng bansa, particular sa Visayas, Caraga Region, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, at northern part ng Palawan. Dulot nito ang maulap na kalangitan na may scattered rains at thunderstorms. Maging alerto po sa posibilidad ng flash floods at landslides. Sa extreme northern Luzon, nararanasan pa rin ang epekto ng northeast monsoon o amihan na magdudulot ng mga ambon at light rains sa mga lugar gaya ng Batanes at Babuyan Islands. Samantala, sa Metro Manila, Central Luzon at sa nalalabing bahagi ng Luzon at Mindanao, inaasahang magiging bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may mababang posibilidad ng pag-ulan, maliban sa mga localized thunderstorms tuwing hapon o gabi, gaya ng mga naranasan natin kahapon sa Quezon City, Nueva Ecija at Tarlac. Ang mga ganitong pag-ulan ay karaniwang panandalian lamang, umaabot ng ilang minuto hanggang 2 oras, ngunit maaari pa ring magdulot ng biglaang pagbaha lalo na sa mabababang lugar. At para naman sa lagay ng panahon bukas, bahagyang maulap hanggang maulap pa rin ang kalangitan sa malaking bahagi ng Luzon, maliban sa extreme northern Luzon kung saan tuloy ang epekto ng northeast monsoon. Asahan pa rin ang mga localized thunderstorms, particular sa hapon o gabi. Samantala, magpapatuloy ang epekto ng ITCZ sa Visayas at Mindanao na magdadala ng madalas na mga thunderstorms at pag-ulan. May nakataas na gale warning sa Batanes at Babuyan Islands dahil sa lakas ng amihan. Posibleng umabot sa 4.5 meters ang taas ng alon. Pinapayuhan ang ating mga mangingisda at may maliliit na sasakyang pandagat na huwag munang pumalaot. At sa weather outlook sa susunod na 3 araw, mula Thursday hanggang Saturday, inaasahan ang pagtaas ng tsansa ng mga pag-ulan sa maraming lugar sa bansa, lalo na habang papalapit ang paggunita ng undas. Sa Metro Manila at Legazpi City, inaasahan ang maulap na kalangitan na may mga scattered rains. Posibleng mabuo ang isang bagong low-pressure area sa silangan ng Visayas pagsapit ng Thursday na maaaring makaapekto rin sa Southern at Central Luzon sa mga susunod na araw. Sa Cagayan Valley Region, posible rin ang mga pag-ulan dahil sa shear line, ang salubungan ng malamig na hangin ng amihan at mainit na hangin ng easterlies. Sa Visayas, magiging maulap ang kalangitan simula Thursday hanggang Saturday, lalo na sa Eastern Visayas, kung saan mataas ang tsansa ng mga pag-ulan. Sa Mindanao, particular sa Zamboanga Peninsula, asahan pa rin ang mga pag-ulan hanggang Saturday. Para sa mga uuwi ng probinsya, pinapaalalahanan po na magdala ng payong, protection man sa init ng araw sa umaga o pag-ulan sa hapon. Tungkol sa mga balitang super typhoon, ayon sa Pag-asa, walang katotohanan ang kumakalat na balita sa social media tungkol sa umano'y paparating na super typhoon. Bagaman may medium chance ng pagbuo ng bagong bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility, wala pang tiyak na impormasyon tungkol sa lakas o direksyon nito. Patuloy itong minomonitor ng Pag-asa gamit ang mga numerical weather models at magbibigay sila ng opisyal na abiso sa sandaling magkaroon ng malinaw na development. Sa ngayon, ayon sa Pag-asa, opisyal nang nagsimula ang amihan season sa bansa. Unti-unti na nating mararamdaman ang malamig na simoy ng hangin sa mga darating na linggo, lalo na pagsapit ng November hanggang February. Muli, manatiling alerto at patuloy na tumutok sa ating mga update. Iyan po ang inyong independent weather report na patuloy na nakaantabay sa opisyal na ulat ng Pag-asa. Maraming salamat po at mag-iingat tayong lahat.